Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang ika-6 na kabanata ng ating story. Araw ng Biyernes. Ito ang araw na nalimutan ni Mike. Bumalik na lamang ang kanyang pag-aalala nang matapos na ang maghapon ito at naghihintay na siya sa parking lot. Ngayon lamang niya naalala na ito na pala ang sandali ng paniningil ng kanyang kaibigang si George mula sa pustahang siya rin ang nagyaya. Tara na, tanong ni George sa kanya. Oo pre, tara na. Gulat naman na sagot ni Mike na talaga namang kinakabahan na ng husto. 6:02 p.m. nang makarating sila sa bahay nila Mike. Oh, nandiyan na pala kayo babe. Hi pare. Masayang bati ni Mayan sa dalawa. Kumain na muna kayo bago kayo mag-inom ha. Yaya nito sa kanila. Naghanda ng tinolang manok si Mayan na alam niyang paboritong ulami ni George. Bakit hindi kayo natuloy ng Lunes pare? Tanong nito kay George habang kumakain na sila. Busy lang kasi Mari. Palusot naman ito sa kanya. Nagkatinginan patuloy si Mike at George sa tanong na yon ni Mayan. Hindi naman kasi nila pwedeng sabihin kay Mayan ang totoo dahil ito rin naman ang binili ni Mike sa kanya nang magpostahan silang dalawa. Matapos ang nakakabusog na hapunang yun, ay agad nang pumwesto ang dalawa sa sala. Samantalang si Mea naman ay naglutong muli ng tokwat baboy para sa pulutan ng dalawa. Mare, shot naman tayo. Yaya ni George sa kanya na inaabot na ang flavored sunmig na hawak nito sa kanya. Ha? Hindi pwede pari at may gagawin pa kasi ako. Tanggi naman ito sa alok ni George. Weekend naman bukas, Mari. Kahit isang bote lang. Gusto ko lang naman na makabanding ka eh. Sige na. Pagpupumulit naman ni George. Sakto namang pababa si Mike ng silid ng mga sandaling yun dahil nagpalit ito. Tumingin tuloy si Mayan kay Mike para hingin ang opinyon nito. Tumango naman si Mike sa kanya. Wala nang nagawa si Mayan kundi kunin ang bote ng beer na iniabot ni George sa kanya. Agad itong umupo sa tabi ng kanyang asawa. Cheers! Tugon ni George na iniangat ang bote ng beer at inilapit kila Mike at Mayan. Agad namang kumampay ang dalawa at kasama na nga rito ang bote ng flavored sunmig ni Mayan. Sabay-sabay na lumagok ang tatlo. Iyan! Masayang tugon ni George dahil sa ito ang unang pagkakataon na makakainuman niya si Mayan. Sa totoo lang ay hindi naman talaga marunong uminom ang chinitang misis ni Mike. Ito ang unang beses na makakatikim ito ng alak. Kita sa mukha ni Mayan ang paninibago sa nalalasahan. Masarap, hindi ba? Parang juice lang yan, Mari. Biro naman ni George sa kanya. Tumango na lamang si Mayan, tanda ng pagbibigay sa kagustuhan ng kanyang kumpare. Kung sa bagay, ito ang unang beses na inalok siya nito at parang nakaramdam din ng hiya si Mayan kung tatanggihan niya ang kumpare. Si Mike naman ay nakikiramdam lang sa kanyang kaibigan. Hindi kasi niya alam kung paano nito didiskartihan ang asawa, lalo pa at ang alam niya ay sobrang konserbatibo nito. Kumusta naman ang klase mo, Mare? Bungad na tanong ni George sa kanya. Okay naman pare. Minsan nakakapagod, pero madalas okay naman. Sagot nito sa kanya.
Ito ang naging magandang bunga ni George sa kanyang morenang kumare. Gusto kasi niyang kuhanin ang loob nito, kaya naman sa pakikipagkwentuhan niya ito dadaanin. Tama ang naging diskarting yun ni George. Lumipas ang halos 2 oras at nakakaapat na silang bote ng alak. Hindi rin makapaniwala si Mike na makakaapat na si Mayan. Ang alam kasi nito ay first time nitong uminom. Pero halata naman na kay Mayan ang tama ng ininom. Lalo kasing naniningkit ang masingkit nitong mga mata at lagi na itong nakangiti. Tawa rin ito ng tawa sa mga jokes ni George na madalas ay corny naman talaga. Hindi naman maipaliwanag ni Mayan ang nararamdaman. May kung anong init ang gustong kumawala sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nahihilo siya. Hindi siya sigurado kung ito ba ang epekto ng alak sa isang babae. Pero ang sigurado niya ay nagustuhan at nag-enjoy siya sa iniinom niya. Aminado ni Mayan na may tama na talaga siya ng alak. Sa 4 na bote ba naman na ininom niyang yun hindi siya magkakatama. Lasing na yata ako pare. Nahihilo na kasi ako Paalam ni Mayan sa kainuman. Ganun ba? Naku, last na yan Maria, tapos magpahinga ka na. Tugon naman ni George sa kanya. Napangiti si George dahil sa alam niyang tinamaan na nga ang misis ng kaibigan. Napatingin pa to kay Mike. Si Mike naman ay tumayo na muna sa pagkakaupo at maingat na inalalayan ng asawa sa pagpanhik nila sa kwarto. Sumenyas na ito kay George na sumunod sa kanila. Pagkapasok ng kwarto ay agad na humiga si Mayan sa malambot nilang higaan. Lasing si Mayan pero nandun pa rin naman ang ulirat nito. Pare, ito na yung pagkakataon mo. Sambit ni Mike kay George na may kaba sa sarili. Tumango naman si George sa kanya. Nag-aalangan pa nga to nang mapansing parang hindi yata aalis ng silid ang kaibigan. Hindi ka ba lalabas pare? Pagtataka nito kay Mike. Okay lang ba na mag-stay na lang ako dito pre? Pag-aalala ni Mike sa asawa. Bagamat hindi sigurado si George ay pumayag na rin ito. Mas maigi na rin yung ganito kaysa naman wala siyang mapala sa pustahang ginawa nilang dalawa. Halong emosyon ang nadama ni Mike na napaupo na lamang sa silya na nasa tabi ng working table ng asawa. Hawak nito ang isang bote ng beer. Nandoon ang kaba dahil sa pag-aalala niya sa kanyang maganda at chinitang asawa pero wala siyang magawa dahil kasalanan din naman niya ang nangyari. Nagsimula na si George na namnamin ang nakakatakam niyang premyo. Hinalikan niya sa leeg ang nahihilong si Mayan. Labis na natutuwa si George dahil hindi pumapalag ang maganda niyang kumare sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay inalis na niya ang puting t-shirt at pajama ni Mayan. Bagamat may ulirat pa si Mayan, ay hindi naman ito naiintindihan ng gusto ang nangyayari. Labis kasi ang pagkahilo niya. Palibhasa ay lasing na, kaya inaakala niyang si Mike ang nagpapakasasa sa kanya. Wala siyang kamuwag-muwang na ang kanyang asawa ay nakaupo lamang sa isang sulok habang pinapanood siyang niyayari ng kaibigan nito. Napakagatlabi na lamang si Mayan nang mapansin niya ang pagdapo ng labi kung saan-saan nakakarating. Pigit matang nanunood si Mike sa sulok na yun, habang ang kanyang kumpare naman ay enjoy na enjoy sa morena niyang asawa. Nandun ang paghihimagsik ng kanyang kalooban.
pero wala naman siyang magawa. Hindi niya magawang sitahin ang kanyang kumpare na animoy gutom na bata sa kanyang nahihilo pang asawa. Tuwang-tuwa si George dahil hindi siya makapaniwala na maaangkin niya na ng tuluyan ang misis ng kaibigan. Hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon si George at agad niyang hiniklat ang maliit na telang nakasuot pa kay Mayan. At agad nitong ibinukas ang binti nito at tuluyang lumusong sa magandang kumare. Lalong naghihimagsik ang nakaupong si Mike sa mga nasasaksihan. Hindi niya maipaliwanag ang panggigigil na nararamdaman niya ngayon. Hindi dahil gusto niyang patayin si George, kundi dahil sa ginagawa nito sa kanyang asawa. Nanggigigil siya sa kanyang sarili. Dahil ngayon ay pinagbabayaran ni Mayan ang kanyang pagkakamali. Napapahigpit ang hawak niya sa bote ng alak. Wala siyang magawa kundi ang maupo at ipagpatuloy ang pag-oobserba sa dalawa. Natigilan si Mayan nang maiharap ang magandang mukha niya sa kanyang asawa na nakaupo sa isang sulok. Gulat na gulat ito dahil ang akala niya ay ito ang kasama niya sa kama. Mike? Pagtataka nito. Sinubukang pumalag ni Mayan dahil sa pagkagulat sa nalaman niyang ibang lalaki pala ang kasama niya at hindi ang asawa. Gusto niyang kumalas pero dahil nga sa nahihilo siya ay hindi naman niya magawa. Sabayan pa ng paghawak sa kanyang bewang ng mahigpit. Animoy isang halimaw sa panggigigil si George. Sa kabila ng lahat ay hindi naman maipaliwanag ni Mayan kung bakit nagugustuhan niya ang nangyayari at nag-e-enjoy siya ng tuluyan sa kumpare. Halos hindi maipinta ang mukha ni Mayan sa tindi ng tinatamasa. Ngayon lamang kasi nakaranas ng ganito ang maganda at morenang guro. Parang mababaliw ito sa kanyang kumpare. Nagulat naman at namilog din ang mga mata ni Mike dahil sa unang pagkakataon ay nakita niyang ganun ang reaksyon ng asawa. Parang may kung anong selos itong naramdaman dahil sa pakiwari niya ay nawala na ang pagtutol ng misis sa kanyang kaibigang si George. Muling sumampa ng kama si George at tumayo. Hinatak niya ang mga kamay ni Mayan at pinaluhod ito sa harapan niya. Lalong nagulat si Mike sa pagsunod ng kanyang misis kay George. Gusto na sana niyang umalis na lang, pero hindi siya makatayo dahil sa may kung anong pumipigil sa kanya. Halos madurog ang pagkatao ni Mike dahil sa yun din ang gusto niyang gawin ng kanyang asawa sa kanya na noon pa man ay hinihiling niya pero ni minsan ay hindi naman nangyari. Samantala, panay ang pag-iwas ng tingin ni Mayan kay Mike dahil ayaw niyang ipakita na nag-e-enjoy siya ng gusto sa kanilang kumpare. Lalong nadurog ang puso ni Mike sa naging kilos ng kanyang asawa. Ayaw man niyang aminin ay nandoon ang sakit dahil sa hindi niya matanggap na si Mayan ay unti-unti nang napapasunod ng kanyang pinakamalapit na kaibigan. Halos malusaw ang pagiging lalaki ni Mike sa nasaksihan. Hindi na niya kaya. Pagkatapos ng insidenteng to, ay balak niyang kausapin si Mayan para ibuhos ang lahat ng sama ng loob na natamo niya ngayon. Tuwang-tuwa naman si George dahil sa nakamit na niya ang tunay na premyong inaasam. Tang-ina talaga. Tumayo na si Mike mula sa kinauupuan
at agad na naglakad papalabas ng kwarto dahil hindi niya nakinaya ang kanyang nakikitang eksena. Pagbukas nito ng pintuan, ay natigilan ang naghihimagsik na mister ni Mayan. Dahil doon ay nakatayo ang mistisang si Cathy na naka-nighties. Nakangiti ito sa kanya. Gulat na gulat si Mike at parang nabuhusan ng malamig na tubig. At saan ka naman pupunta? Tanong ni Cathy sa kanya. Lumingon siya sa kanyang kumpare at nagsalita si George. Hindi naman kita matitiis pare. Kaya naman may masarap din akong balato para sa'yo. Tugon ni George sa kanya. Nagkatinginan ang mag-asawang George at Cathy. Kumindat si George sa kanyang mistisang asawa. Kasabay ng pagkindat niyang yun ay ang pagsuyo naman ni Cathy sa labi ng naguguluhang si Mike. Abangan po natin ang last episode ng ating story.